video is very, very useful for a lot of people out there. Now, it's very, very interesting, especially because we are building it on the side of the mountain. I think it's time na buksan na natin yung project natin. Ladies and gentlemen, the Rise at Montera. Dali kuya, anak, dali kuya! Mama, nagpatilpon mo. Mama. Mama, yung uwing namin. I think we nailed it on that point, but on the sustainability front, from the irrigation system, and by the way, amenity area will be supplemented by solar power also, so that's another sustainability thing that we did. And just by making this future-proof with electric car charging, and just being able to work with nature on this project really truly does warm my heart, as cheesy as it sounds. This is a project that I'm truly proud of, but I know you guys will have a lot more questions. I can imagine yung mga questions about where the rainwater goes, soil stability, earthquake, kung paano namin in-address yun. I think this is a long enough video. Put your comments down below. Pag-usapan natin lahat ng mga curiosities nyo and how we were able to make this project possible. Binabatikos ngayon ng isang high-end residential project na itinatayo sa gilid ng bundok sa Cebu City. Yan umano ang isa sa mga dahilan kung bakit binaha ang ilang barangay sa lungsod. Nasa frontline na balitang yan si Rainiel Pawit. Matinding bahang naminsala sa Cebu dahil sa Bagyong Tino. Daan-daang libo ang nawalan ng tirahan. Mahigit 100 na rin ang nasawi sa buong lalawigan. Bukod sa palyadong flood control projects, sinisisi rin ang netizens at ng ilang Cebuano ang The Rise at Monterazas. Isa itong high-end residential project sa bundok na bahagi ng mga barangay Guadalupe at Sapanggaku sa Cebu City. Inspired ang disenyo nito sa Banawe Rice Terraces. Nasa likod nito ang celebrity engineer na si Slater Young. Sabi ng isang netizen, hindi raw nagbabaha sa barangay Guadalupe. Pero mula magsimula ang pagpapatayo ng Monterazas, bumaha na rin sa lugar. Kumalat din ang video ng pagkakalbo ng bundok kung saan tinatayo ang Monterazas. Marami tuloy ang kumwestiyon lalo na sa epekto nito sa kalikasan. Ayon kay urban planner at landscape architect Paulo Alcazaren, problematic ang Monterazas. Kailangan daw ang puno sa bundok na yon dahil hinihigop nito ang tubig ulan. Anya kung walang puno, bababa sa mga komunidad ng baha. That's problematic. Because you need trees there. If we don't address where the flood water or storm water will be channeled.